أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, muli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. At sa mga oras na ito, ang ating pag-usapan ay ang pang-23 na hadith mula sa hadith Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang hadith, an Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bayna as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Ang hadith na ito, una-una, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ang kalinisan ay kalahati ng pananampalataya. Kalahati ng pananampalataya. Dahil ang paglilinis, lalo na ang wudu, kapag magsasala, ay ito po ay kondisyon ng salah. Ibig sabihin na hindi tatanggapin ang sala ng ninuman kung hindi siya magsagawa ng salah. At kung walang tubig naman, ay merong tinatawag na tayammum. So ang tuhur o kalinisan ay kalahati ng iman o pananampalataya at kabilang ito sa turo ng ating relihiyon ang kalinisan. Kaya nga, kabilang sa nabanggit na ang sala ay tinawag din na iman. Kaya sinabi dito na ang sala ay kalahati niya ay ang kalinisan. At isa po, tulad na nabanggit natin, sa isa sa pinakamahalagang katuruan ng relihiyong Islam ay ang kalinisan. Kaya bago tayo magsagawa ng dasal sa Islam, ay obligado po na tayo ay maglinis dahil yan po ay kalahati ng salah o tinatawag na kalahati ng pananampalataya. At tuhuru syatrul iman. Ang kalinisan ay ito po ay kalahati ng pananampalataya. Napakahalaga po ang kalinisan sa relihiyong Islam. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. At yung pagsabi ng alhamdulillah, ibig sabihin ay pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napupuno niya ang timbangan. Ibig sabihin ay napupuno niya ng gantimpala ang timbangan ng isang tao. Kabilang sa aral na mapupulot natin dito ay mayroong timbangan sa araw ng paghukom na kung saan ay titimbangin ang mga gawain ng tao at ganoon din ang mga tao ay titimbangin sa araw ng paghukom. Ito ay kabilang sa paniniwala sa araw ng paghukom na ito ay lingid na kaalaman. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. So itong dhikr, pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kabilang sa mga sadaqah, kabilang sa mga malaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bayna as-sama'i wal ard. At yung pagsabi ng subhanallah at yung alhamdulillah ay tinatawag na napupuno nila ng gantimpala ang pagitan ng langit at lupa. Ang alhamdulillah ay dapat na ito ay binibikas natin sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din kapag tayo ay sinubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magsasabi rin tayo ng alhamdulillah bilang pagpapasalamat sa napakaraming mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At ganun din, yung subhanallah ay ginagamit naman kapag may mga nakita tayo na ito ay kamangha-mangha. So kabilang ito sa mga ginagamitan ng salitang subhanallah. Ang kaluwalhatian ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang ibig sabihin naman ng alhamdulillah ay ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito pong mga dhikr ay kabilang sa mga malaking gantimpala na dapat na sinasabuhay ng isang mananampalataya. Katulad na nabanggit sa isang hadith na kung saan ay dalawang salita na ito ay khafifatan, ito ay magaan lamang sa dila ng isang tao, ngunit ito ay matimbang dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yan ay kabilang sa mga hadith na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos sinabi niya na was-salatu nurun, ang sala ay liwanag. At unang binanggit dito ay ang tinatawag na sala na ito po ay tinatawag na haligi, pangalawang haligi ng Islam. At ito ay kabilang sa napakahalagang bagay
bilang isang mananampalataya. Ito po ay tanda ng isang mananampalataya habang siya ay nabubuhay, ay tanda po ng kanyang pagiging tunay na Muslim, ay isinasabuhay niya ang salah. At ganoon din yung tinatawag na wudu, na tinatawag na kalinisan na nabanggit natin sa unang hadith, ay meron po sa kabilang buhay na nabanggit sa hadith na makikilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga tinatawag na mga nasyon, ang kanyang umma, sa pamamagitan ng liwanag ng wudu. Ibig sabihin ay sa mga taong nagsasala, sila ay nagsasagawa ng wudu, kaya ito ay may liwanag sa kanila. Kaya ito ay makikita at ito ay tanda ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay tinatawag na nagsasala. Ito ay mga tanda na sila ay kasama sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu nur, dahil ito ay tinatawag na nabanggit sa hadith na kung saan ay awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah, o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang unang lilitisin sa mga gawain ng tao sa kabilang buhay ay ang kanyang salah. At kapag ito ay magtagumpay, ay magtatagumpay ang kanyang ibang mga gawain. At kapag ito ay hindi nagtagumpay, ay hindi magtatagumpay ang kanyang ibang mga gawain. Ganyan po kadelikado ang pag-iwan ng salah. Dahil kapag iniwan ang sala, ay hindi natitingnan ni Allah ang ibang gawain ng isang tao. Yan ang nakalagay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya as-salatu nur, ang sala ay liwanag ng isang tao. Kaya narapat po na magpayuhan tayo sa pagsasagawa ng sala. Was-sadaqatu burhan, at ang sadaka ay mga tanda. Ang sadaka ay yung zakah. At karamihan kapag binanggit ang sadaka, ay ito ay zakah na obligado. Maliban lamang kung may patunay na ito ay tinatawag na sadaka na sunnah at hindi yung sadaka na zakah. So dito ay sadaka ay yung zakah dahil walang ibang dalil na ito ay sadaka na, ito ay sunnah. Ngunit dito as sadaqatu burhan, ibig sabihin yung zakah. At kabilang sa haligi ng pananampalataya, ang zakah, marami po ng mga may kakayahan na hindi naglalabas ng kanilang zakah. Yan po ay malaking kasalanan. At si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ay nakipaglaban sa mga tao na iniwan nila ng tuluyan ang zakah. Ganyan ang kahalagahan ng zakah, na kung saan ito po ay kabilang sa haligi ng Islam. Kaya narapat po sa may kakayahan na ito ay ilabas niya mula sa kanyang kayamanan, dahil ito po ay paglilinis mula sa kayamanan at upang maging mabiyaya ang kayamanan ng isang tao. At ito po ay napakakaunti. 2.5% mula sa kayamanan ng isang tao sa taunan kapag ito ay nanatili sa kanyang nisab. Was-sabru diya, at ang pagtitiis ay ilaw. Ang pagtitiis ay ilaw. Ang pagtitiis ay napakahalaga po yan. Napakahalaga po sa buhay ng isang Muslim. At kadalasan pag sinasabi natin ang pagtitiis, ay ito ay pagtitiis sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagtitiis ay meron pong tatlong klase. Una-una, ang pagtitiis sa pagsasagawa ng mga kautusan ni Allah, tulad ng sala, katulad ng zakah, at iba pang mga gawain na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagutos niya. Pangalawa, na sabr o pagtitiis, ay pagtitiis sa pag-iwan sa mga ipinagbabawal ni Allah. Katulad halimbawa ng zina, ng riba, ng tinatawag ng iba pang mga gawain na mga bagay na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kinakailangan po na magtiis tayo sa pag-iwan ng mga bagay nito. At ang pangatlo ay ang pagtitiis mula sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay narapat na maging katangian ng isang mananampalataya, ang pagtitiis. Kaya ang pagtitiis ay nabanggit sa Quran na wala pong limitasyon ang gantimpala. Bagkus ang nabanggit dito ay walang limitasyon ang gantimpala. Si Allah ang magbibigay ng gantimpala sa mga taong matiisin. At sinabi pa rito, wal Qur'anu hujjatun lak aw alayk. Ang Quran ay maaaring ito ay makatulong sa iyo sa paraiso o sa kabilang buhay, o kaya ito ay maging kalaban mo sa kabilang buhay. Paano makakatulong sa atin ang Quran? Kung binasa natin ito ay pagkatapos inintindi natin at isinabuhay natin. Sinabi dito na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin, sa iyo lang kami hingi ng tulong. At ganoon din ay pinagbawal dito ang riba, ipagbawal natin ang riba.
Pagbawal ang zina, wala taqrabuz zina. Huwag kayo lumapit sa zina at pinagbawal ang zina, kaya layuan natin ang zina. So dito ay binasa natin ang Quran, inintindi natin ang Quran, isinabuhay natin ang Quran. Dito naman sa aw alaik, ibig sabihin ay kapag ang Quran ay binasa ng isang tao o kaya naintindihan ng isang tao ngunit hindi niya isinabuhay, ay ito ay magiging kalaban niya sa kabilang buhay. Magiging kalaban niya sa mga tao na binabasa nila yung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang aming sasambahin, ikaw lamang ang aming, sa'yo lang kami hingin ng tulong, pero mayroon silang mga agimat. Mga tao na binabasa nila yung la taqrabu zina pero nagsasagawa ng zina. Binabasa nila yung mga talata na kung saan nababasa nila pinagbabawal ang riba pero sila pa rin ay gumagawa ng riba. Kaya ito po ay maaari ang Quran na may makatulong sa atin o kaya maging kalaban natin sa kabilang buhay. Nawa ibilang tayo sa mga tao na makakatulong sa kanila ang Quran. Kullun nas yaghdu. Lahat ng tao ay maagang nangangalakal, maagang lumalabas sa kanyang bahay para maghanap buhay, para magsakripisyo ang mga tao. Ngunit dalawang klase ang nabanggit dito. Mga tao, fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dalawang klase yung mga tao na lumalabas para maghanap buhay, para magsakripisyo. May mga tao na lumalabas na gumagawa ng kabutihan, naghahanap buhay, gumagawa ng kabutihan at binibili nila ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga gawain ito. May mga tao naman na subhanallah, ang kanilang iginigising sa umaga, ang kanilang sakripisyo ay mga paggawa ng kasalanan, mga bagay na mga hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa po ang mga tao na yun. So ang mga tao ay gagawa po sila ng mga bagay, pero dalawa po yan. May mga tao na patuloy ang kaya paggawa ng kabutihan, may mga tao naman na patuloy na gumagawa ng kasamaan. Naway bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kanyang ginabayan at patuloy na gumagawa ng kabutihan. At palagi nating tandaan na tayo po bilang isang manampalataya, habang tayo nabubuhay, ay meron po tayong pag-asa na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pong kasalanan na hindi pinapatawad ni Allah kapag tunay na nagbalik loob ang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan si Allah ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan kapag ang tao ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kinakailangan po paramihin natin ang ating mga pagsamba, mga gawain na mabubuti dahil ito po ay mabibilang sa ating timbangan. At may mga tao po na sa kabilang buhay ay sila po ay nasa gitna. Ang kanilang gawain ay hindi tinatawag na hindi mas matimbang ang kabutihan o kasamaan. Ito ay parehas. Subhanallah. Kung nagsabi lang siya ng subhanallah na isang beses, ay mas matimbang ang kanyang tinatawag na gawain na mabubuti. Kaya paramihin natin ang paggawa ng kabutihan dahil maaaring ito ang maging dahilan. Isa sa mga dahilan upang makapasok tayo sa paraiso ni Allah, maging matimbang ang ating mga gawain at timbangan sa kabilang buhay. Kaya sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag niyong maliitin ang mga gawain na kabutihan kahit na ito ay maliit lamang. Ngunit kapag ito ay kabutihan na para kay Allah, ito ay dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Ako pumuli ay nagpapasalamat sa inyo at bumabati na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.